sulat ni Pedro sa kabanatang kumarin po tayo at hopefully po ay natin pong ipapatuloy sa kabanatang 4 ng kabanatang 1. So bago po tayo ulit manalangin ay patayin natin mula sa kabanatang 1 sa kabanatang 5. So bago po tayo manalangin ay will repose pa. Ito po ang salita ng Panginoon. Mula kay Pedro, isang apostol ng Kristo sa mga hinirang ng Diyos na nakikamayan sa mga lalawigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia, ay pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin, sumunod mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo, upang maging masunurin kay Jesucristo at nilinis ko ang magitan ng kanyang sumagana nawa sa inyo ang magandang loob at pagkakas. Pasalamatan natin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na magkamana tayo ng kayamanang masisigyan. Walang kapintasan at ikukupas na hinanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Pamamagitan ng inyong pananampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasan na kahandang niya sa katapusan ng panahon. Hindi ko lang po yung talatang 4 bilang ating pagkapatuloy sa pag-aaral po ng unang sulat ni Pedro sa kabanatang 1. Salit sa talatang 4 na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at ikukupas na inihanda ng Diyos sa tanging lupas. Purihin po sa salita ng Panginoon tayo po ay magaling na. Our Heavenly Father, salamat po sa pagkakataong muli na po ay makapagsama-sama. Patuloy po kami na nabigyan ng pribilehiyo, makapagbahagi po ng salita. At pagamat Lord, lahat naman talaga kami ay hindi karapat-dapat. Lahat naman kami ay lagi na kami nakatingin, Panginoon, sa iyong mga po na pinahaya. At ngayon po sa pagkakataong ito, na kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral po sa unang sulat ni Pedro para sa mga nakikipamayang sa ito ng nalagugan, Roma, sa panahon ito. At patuloy po namin makita ay same like us, Lord, na hindi na kami po ay pamana. Ay hindi po kami talaga sila dito sa mundo ito. Na kami po ay mga sojourner, po ay mga nakikipamayang lamang sa mundo ito, sapagkat ang aming totoong tahanan ay sa piling po ninyo sa bayang langit na inihanda nyo para po sa aming Panginoon. At tulad po ngayong gabing ito, hapong ito, kami pong pag-aaralan, tulad po ni Pedro, at sa talatang 4, makita po namin pag inihanda nyo para po sa inyong mga anak. Bagamat meron po kaming mga pinangahawakan sa mundo ito, hindi pa samantalang mga bagay, ay mas lagay niyo po nawa yung aming focus, ang aming mga puso, ang mga kaisipan sa mga eternal na bagay na inihanda nyo para sa inyo. Tulad po namin. Salamat po, Ama, at nangyayari po kami ng tawad, kulang, at patuloy niyo po ang pagkasabihin ng aming mga puso, at may mga nagawa mo kami tulong sa inyo. Kaya patuloy po namin yan sa inyo na ipagpapaan. Salamat po, Ama, sapagkat ang ginawa ni Cristo ng Kalbaryo ay sapat at sapat para po kami ipatawarin at iligtas po sa inyo po marating na gamit na inyo po igagawag sa lahat po ng tao na hindi po nanampalataya sa iyong kaligtasan. At salamat po, Panginoon, at maging po sa mga makikinig at maging po sa mga kasama namin sa online Bible study na ito. Dahil patuloy po kayo maging mabiyaya at maging po sa ating mga tao na mabalik. Salamat po, Ama. Napakabukong po. So, magandang gabi po ulit o magandang hapon sa pag-start. Purihin po ang Panginoon ay patuloy na mag-aaral ng kanyang mga salita. Sa pamagitan po ni Apostol Pedro sa kanyang sulat ay patuloy po tayong bigyan ng buhay na
pangarap talagang hindi madali sa buhay dito, ay makita po natin yung kaloob sa atin ng Panginoon, yung kanyang pangako na kailanman ay mawawala at yun po yung ating pag-aaralan sa gabing ito. Makita po natin na may bagay na tayong inaasahan sa darating na panahon. At ito po yung sinasabi sa talatang 4 at ang salin nga po sa wikang Banyaga ay and into an inheritance that is imperishable, uncorrupted, and unfading, kept in heaven for you. So, ibig sabihin po, no, ay yung sinasabi ni Pedro sa mga susulatan niya ng panahon ito, may pinagdadaan ng suffering, may pinagdadaan ng persecution, no? Pero laging makikita natin, no, na yung encouragement ng sulat ni Apostol Pedro para sa mga mananampalataya na dumadaan ng matinding pagsubok o persecution ng panahon nila, ay yung bawat talata at bawat salita na ating kung makikita sa sulat ni Pedro ay makikita po natin kung gaano kabuti ang Diyos, kung gaano inihanda niya ang lahat ng bagay para sa kanya. At kung sinasabi ni Pedro na tayo ay mga hinirang, na tayo ay mga nakikipamayan lamang sa mundo ito, na tayo ay pinili ng Diyos Ama, no? Mulat mula pa, at pinabanal ng Espiritu Santo. So, ibig sabihin po, yung ating mga napag-aralan ng mga nakaraan, ang Ama ang nagtatalaga, no, sa kanyang mga anak patungo sa kaligtasan. At ang nag-a-apply nito ay ang Holy Spirit. Yan sinasabi, no, we are set apart through the Holy Spirit. At yung pinaka-goal nito, no, ay para tayo ay maging masunuri kay Yesu Cristo, yung obedience natin sa ating Panginoong Yesu Cristo. Kaya nga tayo ay tinawag na babies, no, sa pamamagitan ng So, ibig sabihin ay tayo po ay pag sinasabi ng Biblia at ni Pedro na tayo ay ligtas, no? At ito po ay meron tayong selyo, yung Holy Spirit. At dahil tayo ay misteryo ng Holy Spirit, no, bilang mananampalataya, yung ating action ay yung tinatawag na obedience. Kaya nga sinasabi ng Biblia ay obedience is better than sacrifice. So, yun po naman talaga yung goal. Kaya tayo ay naligtas at tayo ay maging kahawig ng ating Panginoon Yesu Cristo. Kung hindi man overnight, ay step by step, o kahit paunti-unti na tayo ay talagang maging kahawig ng ating Panginoon Yesu Cristo. At yung ating mga napag-aralan na, no, sinasabi ni Pedro sa talatang 2, na yung kanyang pagkakasabi, na sumagana nawa sa inyo, magandang loob at kapayapaan. So, yun po yung ating pinalakay na ang Diyos ang pinagmulan ng grasya, no? Yung magandahang loob at ang kapayapaan na dulot ng ating pong Panginoong Yesu Cristo at ng Banal na Espiritu, na tayo dati ay kaaway ng Diyos, pero tayo po ay pinagkasundo dahil po sa ginawa ng Kristo ng Kalbaryo, ay meron po tayong mapayapang ugnayan sa ating pong malilitan, sa ating Diyos na nasa namin. Kaya yung bungat ni Pedro sa talatang 3 na atin na rin po napag-aralan ay pasalamatan natin ng Diyos at Ama na ating Panginoong Yesu Cristo dahil sa laki ng kapag niya sa atin ay binigay niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Yesu Cristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-aaral. So, akin na pong ituro sa inyo o sa ating pong Bible study na ito, na ito po ay doxology o hymn of praise, na sa wikang Banyaga nga, yung kanyang translation, yung bungad ni Pedro, verse 3, ay blessed or praise. So, ibig sabihin po ito ay doxology ng pagpupuri o pasasalamat sa ating Diyos, na Ama ng ating Panginoong Kristo, sapagkat sila ay isa, sapagkat sila ay isang Diyos, dahil nga mayroong tatlong persona at Trinidad, so sila ay pantay. Pero ito yung papuri sa ating Ama o sa Diyos na Ama ng ating Panginoon Kristo, sapagkat siya ang nagbibigay sa atin ng tinatawag na inheritance. Kaya sabi po sa talatang 4 na ating pag-aaralan ngayong gabi. Pero
bagong lahat, no? Yung kanyang motivation para tayo ay bigyan ng inheritance, no? Ay yung tinatawag na great mercy o yung laki ng habag ng Diyos sa atin. So without yung habag na ito, kung wala itong mercy na ito, ay tayo ay hindi magkakaroon ng panibagong buhay, sa tayo ay hindi tinatawag na magiging born again, sa tayo ay wala rin inheritance sa darating po na panahon. So ibig sabihin, kung babalikan natin yung mga nakaraan, ganon katapila, o ganon ang biyaya ng Diyos, yung kanyang habag o awa sa mga taong kanyang hinahabagan. At sinasabi nga dito, lahat ng kanyang hinahabagan, no, they are born again. So sila ay isinilang ng muli. So lahat tayo, na lahat ng hinahabagan ng Diyos, pigili ng mulat mula pa, tayong lahat ay kailangan na born again. So walang magkasabing siya ay anak ng Diyos na hindi na born again. So kung ibig sabihin ng born again, ay sinilang muli, binuhay, regenerate, dahil nga tayo ay patay sa ating mga pagkakasala na sinasabi po ng Efeso, Kabanatang 2, that we are dead in our trespasses and sins. So therefore, we need to be regenerate o kailangan muna tayong buhayin at doon po pumapasok yung tinatawag ng born again. We must be born again. At nasabi po ng Panginoon kay Nicodemo sa Juan, Kabanatang 3, that we must be born again. So lahat ng believer, lahat ng nagsasabing siya ay anak ng Diyos, na nagsasabing siya ay merong kaligtasan, na nagsasabing siya ay merong kapatawaran sa kanyang kasalanan, ang nauna po doon, we are born again. So lahat tayo po ay na-born again. Sapagkat kung walang pagsilang ng muli, no, sa Espiritu, ay wala po tayong kaligtasan. So yung motivation po ng Diyos ay yung kanyang great mercy, at tayo po ay na-born again, no, na sinasabi nga sa Talata 3. At dahil tayo ay na-born again, no, yun po ay dahil sa ginawa rin ng ating Panginoon sa Kristo doon sa Krus ng Kalbaryo. So, ating kong papansin, yung kanyang muling pagkabuhay at yung kanyang binigay sa atin na pagsilang ng muli, no, yung pagbuhay sa atin. Kaya po tayo ay sinasabi na meron tayong living hope, no, meron tayong buhay na pag-asa. So, lahat po ng na-born again at sa ginawa po ni Jesus sa Krus ng Kalbaryo, nung siya'y namatay at muling nabuhay, so, pareho yun, resurrection, at yung born again, no, ay tumutukoy rin po sa tinatawag na buhay, or kaya tayo ay tinatawag na meron tayong living hope o meron tayong buhay na pag-asa. So lahat ng na-born again, lahat ng naniniwala kay Kristo na siya ay namatay at muling nabuhay, ay meron po tayong living hope, meron po tayong buhay na pag-asa. So lagi pong gano'n, at yung babalik natin yung talatang 3, kaya tayo nakakaawit sa Diyos ng papuri at pasasalamat dahil sa ginawa niya sa buhay ng kanyang mga anak. Tayo ay kanyang hinahabagan, tayo ay born again ng Panginoon o ng Diyos, so tayo ay sinilang ng muli o binuhay niya dahil nga tayo ay patay, at dahil nga sa ating Panginoon sa Kristo sa kanyang muling pagkabuhay, ay meron po tayong living hope o meron po tayong buhay na pag-asa. So lahat po ng mananampalataya, lahat ng na-born again, ay meron tayong living hope. Kahit hindi natin maintindihan ang lahat ng nangyayari sa ating kapaligiran, maybe we have a lot of questions sa ating mga isip, sa ating mga puso, kung bakit nangyari sa atin ang mga bagay-bagay, o kung babalikan natin yung ating dating buhay. Pero lahat ito ay talagang hindi pwedeng ikumpara doon sa pinagkaloob ng Panginoon na biyaya sa pag sa atin. Kung tayo ay na-born again, tayo ay merong living hope, meron tayong buhay na pag-asa. Yun po ay hindi pwedeng makamit ng isang unbeliever, ng isang hindi mananampalataya. Lahat ng kanilang hope is dead. Pero dahil tayo lamang po yung may buhay na pag-asa. Sabi po sa talatang 4 at pag-aaralan, no, na dahil tayo ay na-born again, na dahil tayo ay may living hope, o dahil sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, kung tayo muling nagbuhay, tayo ay muli rin buhayin, na meron tayong eternal blessing. At sabi nga sa verse 4 o talatang 4, na magmamana tayo ng kayamanang hindi masisira, walang kapintasan at ipupupas na inihanda ng Diyos sa langit para
sa inyo o sa ating pong pwedeng intindihin na para sa atin itong tinatawag na inheritance nito. So sa akin pong pag-aaral tungkol po sa tinatawag na inheritance, so yung akin pong mga tanong, anong klaseng inheritance ito na atin pong mamanahin pagdating po ng panahon? Kung sinasabi po ni Pedro sa talatang 4, ay malinaw po na itong inheritance na ito, sabi ng banyaga na ang pagkakasahin ay imperishable, uncorrupted, and unfailing o unfading. Okay, so ibig sabihin po, ito po ay hindi nasisira, ito po ay walang kapintasan, at ito po ay hindi kukupas. So ang ganda po, meron palang kayamanan o meron palang tinatawag na mana na hindi nasisira, na hindi kumukupas at walang kapintasan. So lahat naman tayo ay alam po na meron tayong idea kung ano ba yung ibig sabihin ng mana. So kung tayo po ay merong mga anak, meron tayong mga apo, o meron tayong mga mahal sa buhay, na nakikita po natin na pagdating ng panahon, pag tayo ay kinuha ng aming pagsisikha o ng Diyos, ay sa kanila po natin ipamamana yung ating pong mga ari-arian, yung ating pong mga na-accomplish sa mundong ito, maybe material things, at nawa, ay talagang ito ipamamana po natin sa mga taong alam natin na karapat-dapat. So, alam natin yung mana at maybe tayo rin po ay nakatanggap din ng mana, lalo na yung merong mga magulang na talagang wala na sa mundo ito at iwan sa inyo yung inyo pong o yung ari-arian ng inyong mga magulang. So, sinatawag po yun na inheritance or mana. Kaya nga yung iba bago kunin ng Panginoon habang malakas pa at meron siyang maraming anak o sila ay maraming anak, gumagawa na sila ng kasulatan kung saan pupunta yung mga ari-arian ng kanilang iwanan. Kaya nga yung iba ay merong mga abogado talagang meron silang ibigay yung last will and testament at para maging maayos yung kanilang pag-alis ito na kapag mga anak nila, iiwan nila ay hindi magkakagulo, hindi magpapatayan, hindi mag-aaway-aaway dahil talagang sakto yung hatian ng kanilang mga mamanahin. So, ibig sabihin po ay meron tayong idea kung ano yung ibig sabihin ng mana. Pero, kadalasan o mas malamang yung pag-ating pinag-uusapan yung mana ay ang ating po agad naiisip ay mga material na bagay. So, yun naman talaga ay realidad sa ating kapanahunan. Pero itong sinasabi po ni Pedro ay hindi katulad ng material na bagay na pupupas, mawawala at merong kapintasan. So, lahat po ng material na bagay na pwede po natin iwanan sa ating mga mahal sa buhay pagdating ng panahon, lahat po ito, bagamat po tinatawag na mana or inheritance, ito po ay pupupas, ito po ay mawawala, at ito po ay merong kapintasan o ito ay masisira. At sabi nga ng iba, sa kabiruan ng iba, wala nang iniwan sa akin yung mga magulang ko. Walang iniwan lupa, walang iniwang ari-arian. Yung pinamana pa sa akin ay utang. So, may mga ganon, mga pag nagbibiruan yung iba, yung kanila dominana ay utang. At tayong mga tao, sa ayon sa gusto natin, may ari-arian man tayo wala, meron tayong mga hawak na title, lahat tayo ay merong minana. So, yun po yung realidad, yun po yung katotohanan ng sinasabi ng Biblia. Lahat ng ilang sa mundong ito na tao, pagkatapos ni Adan at ni Eva, lahat tayo ay may minana. So, hindi pera, hindi karangyaan, hindi title, hindi position, kundi yung ating pong kalalagayan, yung ating pong nature, ano po yun, yung ating pagiging makasalanan. So lahat tayo ay may mana, yung sin. So lahat tayo ay nagmana ng kasalanan ng ginawa ni Adan at ni Eva, kaya nga lahat ng tao ay may kamatayan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So yun po yung mga ilan na tinatawag na mana o inheritance. At ang sabi nga po dito ni Pedro, ang pagkakatranslate sa Griego o Griegong salita ng inheritance ay
kleronomia, na ang ibig sabihin po ay property or possession. So, pag binuksan po natin ang Mateo 21 o Kabanatang 21, talatang 38, ay may binabanggit po dito kapag dito po ay kwento doon sa talinhaga no, na sinasabi po ng Panginoon sa kanyang mga disipulo na meron pong mga bagay sa mundo ito na tinatawag na inheritance or mana. So, alam naman po natin yung kwento kung atin po titignan ano, yung Mateo Kabanatang 21. So, mga talatang 38, yung sinasabi po dito, ngunit nang makita ng mga magsasaka ang anak, sila'y nagpusap-usap, ito ang tagapagmana. Halik kayo, patayin natin siya upang mabasa atin ang kanyang mamanahin. So ano po bang sinasabi dito ng Panginoon? Noon ni Mateo, nung kanyang sinulat, kapag dito po ay patungkol sa talinhaga, tungkol sa upasan at ng mga magsasaka. So alam po natin yung kwento na meron siyang pinaupahan na lupain para sakahin ng mga magsasaka at siya po ay umaasa na siya po ay merong parte kapag nag-aani at dahil nga siya po ay umalis at sa kanyang pagbabalik ay yun po yung kanyang inaasahan. Pero nung siya po ay nagpadala ng mga servant o ng kanyang mga tauhan, ang ginawa ng mga magsasaka na kanyang upahan para sa kanyang lupain ito ay hindi siya binigyan ng parte kundi kinapoy o pinagpapatay yung kanyang mga pinadalang mga servant. At ganoon din yung mga sumunod na pinadala noong may-ari. At sa kahuli-hulihan ay pinadala niya naman yung kanyang kahit sa isang anak. No? Pero sabi po ng mga taong ito, no, ay ito ang tagapagmana. No? So para mapunta sa atin yung mana, ay patayin natin siya. So alam natin yung naging kwento dito. So ito yung binigay ng Panginoon ng talinhaga. So, at ang kanyang siya patungkulan dito ay ang mga Pariseo o yung mga teachers of the law na sila po ay bagamat alam nila yung tungkol sa salita ng Diyos at sila po ay pinagkatiwalaan dito. Pero po nang dumating ang Panginoon sa Kristo ay hindi sila pinaniwalaan, hindi ka lang pinapatay. So ibig sabihin po ay yun po yung sinasabi po ng mga talata. Pero yung sinasabi nitong inheritance or mana ay same ng pagkakagamit ko sa ating pinag-aaralan dito sa unang Pedro Kabanatang 1, talatang 4. So paninaw po yun. At hindi po sinasabi sa Mark 12 verse 7, Luke chapter 12 verse 13. So yun ay pare-pareho po na ito po yung pinabanggit tungkol doon sa mana. So ito po ay earthly na inheritance. Ito po ay pupupas. Ito po ay mawawala. Ito po ay hindi magtatagal. So lahat po ito ay material na bagay. Kung ito man ay lupain, kung ito man ay bahay o ari-arian sa mundo ito na ating pinaghihirapan, ang malino po doon, lahat po ito ay unfading, lahat po ito ay corrupted, no? Lahat po ito ay perishable or fading ito, no? O fading away ang lahat ng mga bagay na pwede pong ipamana sa mundo ito, maliban po doon sa kayang ibigay ng Diyos para sa kanyang mga anak. Pero ito pong sinasabi ni Pedro, no, ay malinaw na ito po ay uncorrupted or undefiled, unfading or not fading away. At ito po ay imperishable. Hindi nasisira. So, ilan po natin yung ilang mga talata na sinasabi, no, may tinatawag din po, no, na Messianic kingdom blessing, no, tungkol dito sa tinatawag na inheritance. So, tinan po natin yung Galatians chapter 3 verse 18 o ang libro po o ng Galatia o sulat po ni Pablo sa mga taga-Galatia sa Kabanatang 3, talatang 18. So kung meron po kayong mga Biblia, ay makasamahan niyo po ko sa libro ng Galatians chapter 3 verse 18. Ito po yung pagkakasabi. So nandun na po sa verse 15. Mga kapatid, sabi po ni Pablo, narito ang isang pangkaraniwang halimbawa kapag nalagdaan na ang isang kasunduan, hindi na ito mawapawalang saysay, di madaragdagan. Ngayon, nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang supling, hindi sinasabi, at sa kanyang mga supling na ang tinutukoy ay marami, kundi at sa inyong supling. Na iisa ang tinutukoy,
ito'y si Kristo. Ito ang ibig kong sabihin. Pinagtibay ng Diyos ang isang kasunduan at pinangako niyang tutuparin ito. Ang kasunduang iyon at ang mga pangako ng Diyos ay hindi mapawalang saysay ng kautusan na dumating pagkaraan ng 430 taon. Talatang 18. Kung ang pamana ay ipinagkakaloob dahil sa kautusan, hindi na ito dahil sa pangako. Ngunit ang pamana ay ibinigay ng Diyos kay Abraham bilang katuparan ng kanyang pangako. So, ibig sabihin po, sa lumang tipan ay mayroong isang tao na nagngangalang Abraham, na dating Abram, na siya po ay pinangakuan ng Diyos ng mana. Pero ito po ay hindi ayon o sa pagsunod sa kautusan para po kanyang kamtin itong manang ito. Kung ito ay promise, ito po ay pangako ng Diyos kay Abraham na tinatawag na inheritance. Okay? At ganoon din po ang sinasabi sa Kolosas, talatang 24. So, pakisamahan niyo rin po ko sa libro ng Kolosas. At tulad din po ng sulat ni Pablo, ay sa talatang 3, talatang 20. Ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo. Sulat ko na po sa verse 18. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang naangkop sa mga nag-ipag-isa sa Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malapit sa kanila. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ang nakalulubot sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong magagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Mga alipin sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo. Dito sa lupa, may nakakakita man o wala, maglingkod kayo hindi upang kalugdan lamang ng mga tao, kundi dahil sa kayo'y tapat at may takot sa Panginoon. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. So, ibig sabihin po, ay may tinatawag na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon pagdating po ng panahon. So, ano pang klase ito? Ito ba yung tinatawag na inheritance? Ito ba yung tinatawag na mana? Okay, so, pusan din po natin. Ito po pong talata. Sa Gawa, Kabanatang 20, talatang 32. Acts chapter 20, verse 32. Acts chapter 20, verse 32. Ito po yung sinasabi. Saklat po ng Gawa, Kabanatang 20, talatang 32. So, ito po ay ang pamamaalam ni Pablo sa mga pinuno ng Iglesia sa Efeso. Ito po yung konteksto. At pagdating po ng talatang 32, sabi po ni Pablo, at ngayon tinatalubian po kayo sa Diyos at sa kanyang salitang nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Ito ang makakapagpatibay sa inyo at makakapagbigay ng mga pagpapalang inilaan sa lahat ng kanyang ginawang banal. So sabi po ni Pablo sa mga taga-Efeso, taga-Christian Church, nung siya po ay nagpapaalam, ay meron pong tinatawag na pagpapalang inilaan sa lahat ng kanyang ginawang banal. So, ibig sabihin po, meron pong nakalaan na pagpapala sa mga ginawa niyang banal. So, yung mga ligtas, yung mga believer, yung kanyang mga from the foundation of the world. Meron pong tinatawag na laan na pagpapala. So, ibig sabihin po, yung binabanggit po ni Pedro sa Kabanatang 1, talatang 4, kung ating po tatanungin, ano bang klaseng inheritance ito? Kung ito ba ay, kung sinasabi na ni Pedro, ito ay imperishable, uncorrupted, or unfading. Pero ang tanong, kailan na natin ito matanggap itong tinatawag na inheritance na hindi nasisira, hindi kumukupas, at hindi kung tinatawag natin na talagang nananatili magpakailan paman. So, kailan ba ito mangyayari? Ito ba ay noon? Ito ba ay ngayon? O sa mga darating? So, ibig sabihin dito na ating binuksan sa Gawa, Kabanatang 20, talatang 32, ito po ay future. So, ibig sabihin, ito po ay tatanggapin natin sa darating na panahon.
Maybe pag tayo ay kinuha ng Diyos, maybe pag siya po ay muling bumalik, no? At nagkaroon po ng new heaven and new earth, ay tayo po tatanggap ng pagpapala. Itong aming tinatawag na inheritance na binabanggit po ni Apostol Pedro sa kanyang sulat sa mga under persecution. So napakasarap pong isipin na mayroon pong mga Kristiyanong naghihirap, pero sabi po ni Pedro, napakalaking encouragement, meron kayong mamanahin na hindi nasisira. So lahat ng bagay sa mundong ito, maybe iniingat-ingatan ninyo, sabi ni Pedro, lahat yan ay mawawala. Pero yung mamanahin ninyo, ito ay hindi masisira. At ang sabi pa nga ni Pedro, keep or kept in heaven for you. Ito po ay iniingatan ng Diyos. So hindi pwedeng makuha ni naman, hindi pwedeng mawala ni naman. Itong inheritance na ito, bakit po ang Diyos ang nag-iingat? Siya ang nagbibigay, siya ang nagkakaloob, at siya rin po ang nag-iingat. Yan po ay eternal security. Yan po ay secure. Hindi pwedeng mawala ang susi or bad luck, no, para mawala itong inheritance na ito. No. So, ibig sabihin po, napakalinaw, very clear, na ito po ay iniingatan ng Diyos. Ito po ay secure. So, ang sarap pong isipin na yung ating mamanahin ay talagang hindi pwedeng makuha. Hindi naman. At hindi pwedeng mahadlangan. Hindi naman. Hindi pwedeng mabahiran. Hindi naman. Bakit po? Ang nag-iingat ay ang makapangyarihan, dakila, hindi nagbabago, kabanal-banalan, makapangyarihan na Diyos na nagbigay ng ating buhay, ng ating kaligtasan, at lahat ng mga bagay na meron tayo bilang mga mananampalataya. So, itong Diyos na ito, na milikha ng lahat ng bagay. Kept or keep for us in heaven by God who is sovereign. So, ang sarap po, no? Ang sarap isipin, ang sarap pang hawakan, at talagang ating pangahawakan ito na tayo po ay merong mana na hindi nasisira, hindi kumukupas, at hindi mawawala. So, kung meron pong mana tayo ganito, sinasabi po ni Pedro, so bibigyan ko po kayo ng isang halimbawa, no, ng mana na nasisira. So, pakisamahan niyo po ako sa Lucas, kabanatang 12, talatang 13. Luke chapter 12, verse 13. At bago po tayo pupunta mamaya ng Hebreo, kabanatang 12. So, puntahan muna po natin ang Lucas, kabanatang 12. Bago po tayo magdiretso. So, para mas ma-appreciate po natin itong inheritance na ito, ay makita po natin itong mga bagay. Sabi po sa Lucas, kabanatang 12, verse 13 hanggang verse 21. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroroon, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na paghatian namin ang aming mana. Sumagot siya, sino ang nilagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasabiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Tandaan po natin, sabi po ng Panginoon, no? Sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. So mag-ingat daw tayo kung tayo ay merong uri ng kasabiman. So verse 16, pagkatapos isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga, isang mayaman ang umagi ng sagana sa kanyang bukirin, kaya nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipag-iiba ko ang aking kamalik. So yun po yung pinag-iipunan niya ng kanyang mga kayamanan. So tinatawag na parang storage room. So itong verse 17, verse 18, kaya sabi niya dito, so ipag-iiba ko ang aking mga kamalik. So yung storage room, at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos, ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpakasaya. Yan niyo po yung verse 20. Ito po yung sabi. Ngunit, sinabi sa kanya ng Diyos, anong sabi? Fool. Anong sabi niya? Sa Tagalog,
babawian ka na ng buhay. So, papatayin na kita. Kukunin ko na yung buhay mo na pahiram ko sa'yo. No? Anino ngayon mapupunta ang mga inaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasabihin ng sinamang nag-iipon ng kayamanan para daw saan? Sa sarili. Very selfish, no? Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Lulukatan po, no? Napakalinaw, very clear na sinasabi po ng ating Panginoon Kristo galing po sa kanyang bibig na kanya pong tinuturo itong talinghagang ito. May mga taong ganito. They are full, they are hangal, no? Na sila po ay nangahawakan sa lahat ng yaman sa pagtong ito. At sinasabi nilang sapat na ito, lahat ay ginawa ko na, pinangahawakan ko ito. Pero ang sabi ng Panginoon, ngayong gabi rin ay babawiin ko na ang buhay. So ano ngayon? Kung ikaw ay may inipon, kung ikaw ay marami nang napundar, iniwanan mo lahat yan. So ang tanong, sige, sabihin natin meron kang anak na magmamana. So sabihin natin meron kang pamilya na magmamana. Pero ang tanong, kaya ito yung iingatan nila nung mamimigay sa atin ng 100% na talagang sasabihin ay iingatan nila ito at mahalagahan at hindi lulustayin sa mga bagay na walang kapuluhan. Walang nakakaalam. At hindi po natin yun kayang pigilan sapagkat pag kinuha ng Diyos ang ating mga buhay, ay wala na po tayong magagawa. Pero yun po yung katotohanan. Kung ito po ay ginagawa natin para lamang sa ating mga sarili, ito po ay walang kapuluhan. Ito po ay walang saysay. Kahit pag-aano ang ating mga naipon at nakamit, hindi natin sinasabi itong masamang mag-ipon, masamang mangarap, hindi po yung sinasabi ng talatang ito. Ang sinasabi ng talatang ito, kung ito ay nag-iipon para lamang sa iyong sarili. Very selfish. Iwalay ang Diyos. Wala kang pakialam sa gawain ng Panginoon. So dito ay ang sabi po ng Panginoon mismo, you are full, ikaw ay hangal. Bakit daw? Pag kinuha ng Diyos ang buhay mo, lahat yan ang bagay na ating pinaghirapan at sikapan sa buhay dito, lahat ay hindi natin kaya dalhin sa pangalawang buhay. Hindi isang kusing, kahit gaano o kapirasong ginto na ating mga nakapit sa mundo ito, wala po tayong maladala sa pangalawang. That's the reality, that's the truth na sinasabi po ng Bible. At kung ito man ay mayroong nagmana, anong sabi ng Bible? Pagdating po ng panahon, tutubugin niya ang lahat ng bagay sa apoy. So lahat po ng ating mga pinundar, lahat po ito'y wawasakin ng Diyos. At sukat kung ito po ay ginawa mo lamang para sa iyong sarili, yung pagiging selfish natin, lahat ito ay walang kabuluhan. Useless, meaningless. Pero kung ito ay ginawa mo para sa Panginoon, ito ay talagang ipinagamit mo sa Panginoon, yun po ang may kabuluhan. Okay? So puntahan po natin ng Hebreo Kabanatang 13. Kung ito po yung tinatawag na mana o inheritance o yung mga inipon ng tao na hindi tulad ng pinangako ng Diyos sa kanyang mga anak na yung inheritance na imperishable, uncorrupted, and unfading. So itong sasabi po sa Luke 12, verse 13, and the following verse natin po pinasa ay fading, corrupted, and perishable. Na hindi po natin pwedeng panghawakan dalhin sa pangalawang buhay. Pero tinan niyo po ang Hebrews chapter 11. Tinan niyo po yung mga unang mga mananampalataya sa Old Testament, yung those saints, na sila po ay namuhay na mayroong pananampalataya at sila po ay nakatigil sa hindi sa mga bagay na pansamantala. Hebreo Kabanatang 11. Ulan ko na po sa verse 1 para makita po natin. Ang pananampalataya ay katiyakan na nangyari ang ating mga inaasahan at ang paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Inilugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. That's faith, na sinasabi po ng chapter 11. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa inihandog ni Cain. Kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid ng tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na, nagkasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya
sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ay ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Dahil sa pananampalataya, pinagtinda ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Pamagitan nito, ito'y nahatulan ng sanlibutan, ngunit si Noe ay binilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. At tinan niyo po, verse 18, dahil sa pananampalataya sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Dahil din sa kanyang pananampalataya, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya. Mga tolda ang naging tirahan niya, gayon din sina Isaac o sina Isaac at Jacob na tumanggap ng dalawang pangako. Sapagkat umasa si Abraham, look at verse 10 po, sapagkat umasa si Abraham ng isang lungsod na may matatag na pundasyon at ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. Ang tanong, ano ba yung class sheet ito? Na inihanda ng Diyos ang builder o siya po ang nagtayo at nagbigay o naglagay ng pundasyon na hindi nasisira. Ito kaya ay yung bagay sa mundo ito na tinirahan ni Abraham o inaasahan ni Abraham na ibibigay sa kanya ng Panginoon? So I don't think so na ito po ay earthly things. No? Sapagkat sa mga susunod na talata ay makikita po natin na ito po ay hindi lamang basta makalupang material na mga bagay na pwede po niyang makuha na ibibigay po ng Panginoon. So verse 11, dahil din sa pananampalataya, si Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging ama kahit na siya matanda na at kahit si Sarah ay hindi maaari mag-anak pa, nanalig siyang tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako kahit sa isang taong may tuturing na halos o taong may tuturing na halos patay na ay nagmula ang isang lahi na nandiyan sa dami ng bigpin sa langit at nang di mabilang na buhangin sa dalang pasikat. So kayang gawin niyo ng Diyos, no? Kahit ito'y napaka-imposible. At verse 16, ating i-skip yung ilang mga talata, ngunit ang hinahanap nila ay isang lungsod na higit na mabuti. No, anong city ito? Ang lungsod, nasaan daw? Nasa lupa? No, nasa langit. Kaya naman, hindi pinahiya ng Diyos na siya'y tawaging Diyos nila sapagkat sila'y ipinaghanda niya ng isang lungsod. Dito ba sa lupa? Hindi. Kundi doon sa langit. Doon na sa langit na sa langit. Okay? So verse 23. Dahil sa pananampalataya, ang mga magulang ni Moises ay hindi natakot na sumuway sa utos ng hari. Nang makita nilang maganda ang sanggol, tinago nila ito sa loob ng buwan. 54. Dahil sa pananampalataya, tumanggi si Moses nang siya'y mayroon ng sapat na gulang na tawagin siyang anak ng prinsesang anak ng hari. Inibig pa niyang makihati sa kapighatiang dinanas ng bayan ng Diyos kaysa makamasa ng mga panandaliang aliw na dulot ng kasalanan. Itinuri niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Visayas kaysa ang kayamanan ng Ehipto sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga tukatagpo, gantimpala sa hinaharap. Pananampalataya din ang nagbudyok kay Moses sa lisanin ng Ehipto nang hindi natatapos sa galit ng hari, malatag ang kanyang kalooban sapagkat para niyang nakita ang Diyos. Dahil din sa pananampalataya, itinatag niya ang Paskwa at iutos sa mga Israelita na pahiran ng lubo ang pintuan ng kanilang mga bahay upang huwag patayin ng anghel na namumuksa ang kanilang pangapanganay. Dahil sa pananampalataya, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula na parang namalakad sa iyong lupa, samantalang nalulot naman ang mga Egyptian ng mga Israelita tumawid. 30. Dahil sa pananampalataya ng mga Israelita bumuho ang pader ng Jericho, matapos silang maglakad sa palibot ito ng 7 araw. So skip po natin yung ilang mga talata. Verse 36. Meron namang hinamak at nagupit at meron ding kinadena at pinilanggo. Ang iba naman ay pinagbabato, pinagari sa dalawa, sinukso at pinatay sa tabak. Ang iba ay nagdamit ng balat ng tupa at kambing, ang iba ay namulubi, inapi at pinagpalipitan. Hindi karapat-dapat sa kanila ang daigdig. Nagpagalag-galag sila sa mga ilang at kabuntukan. Nagtago sila sa mga yuwit at tunggana sa lupa. 39. At dahil sa kanilang pananampalataya, nag-iwan sila ng isang kasaysayang hindi
hindi makakalimutan kailanman. Ang lahat ng mga ito, bagamat may mabuting patotoo, dahil sa kanilang pananampalataya ay hindi tumanggap ng pinangako, sapagkat may mas magandang plano ang Diyos para sa atin, upang sila hindi maging ganap malibang kasama tayo. Napakaganda po. Sabi ko ng Hebrews chapter 11 tungkol sa pananampalataya or faith. At ito pong bagay na ito na hindi po natin nakikita, pero atin pong inaasahan na ibibigay po ng Diyos sa lahat ng kanyang mga anak, sa lahat ng nananampalataya from the Old Testament hanggang sa New Testament at sa panahon po natin, in the present time, ito po ay tinatawag na pananampalataya. Yung atin pong kakamtin pagdating po ng period in the future na ibibigay po ng Diyos. At sabi po ni Pedro, inheritance which is imperishable, uncorrupted, and unfading, kept in heaven, not only for others o for sa ilang mga tao, kundi for us na mga mananampalataya. Not for the unbeliever, but for the believers, those who born again, those who have living hope. Lahat po nang nagkaroon o naranasan yung grace at mercy ng Diyos. So tayo po ay tatanggap ng mana na hindi nasisira, hindi kumukupas, no? At hindi po walang kapit. So, yes, dadaan muna tayo ng katakot-takot na hirap. At sapagkat tayo hindi exempted sa mga bagay nito, sapagkat lahat ng apostol ng panahon na yon ay naghirap at nag-suffer, no? At magiging masunod ng mga mananampalataya, no? At yung kasulatan ni Pedro, they suffer, pero meron silang great inheritance. So, inheritance na imperishable, uncorrupted, and unfading, na iniingatan po ng Diyos at ibibigay niyo po pagdating po ng panahon. Kaya sabi ng Biblia, no? Yung mga nasa natin ditong hirap sa mundong ito ay hindi pwedeng ikumpara, no, sa inihanda ng Diyos para sa kanyang mga nandun sa bayan. So, hindi ko po kayang i-describe kung gaano katakila, kung gaano kaganda yung inihanda ng Diyos para sa atin. So, kung sino pong mauna sa atin doon, ay nasabi mo, ito pala yun. Grabe. Ito pala yung sinasabi ni Peter na inheritance, which is unfading, imperishable, and uncorrupted. At yun lamang po ay sa lahat ng born again. Sapagkat tayo lamang ay buhay na. So, hopefully po, naiintindihan po natin ito pong ating pong tatamasahin pagdating po ng lahat material things, no, lahat ng bagay sa mundong ito, lahat po hindi pwedeng kumpara sa inihanda ng Diyos para sa atin. So, meron po tayong paglalagakan ng ating pong resources, ng ating mga bagay na meron po tayo po ay para po sa Panginoon. Okay? So, tandaan po natin yung talinhaga at ito pong mahabol ng Diyos para sa atin. Kasi sabi po ni Pedro, sabi mo na lang. Aming naman Diyos, salamat po sa kabutihan ninyo, sa katapatan po ninyo, sa iyong grasya na habag sa amin. Lord, lahat naman talaga kami ay hindi na naman dapat sa inyo